Albert bumisita kay Leonor kahit na nga si Jonathan ang hinahangad na makitang muli ng dalaga. Iyong matutunghayan sa ikapito na kabanata na pinamagatang Nakatagong Pagnanasa. Pero bago ang lahat, kung bago ka pa lamang sa aking channel, huwag niyo pong kalimutan i-subscribe at i-click ang notification bell para updated pa po kayo sa susunod pang video. Ilang araw na hindi nakikita ni Leonor si Jonathan. Sa wari, nakalimutan na nga siya ng binata. Ewan, pero waring hinahanap-hanap niya ang kakulitan ng binata. Pero siya naman kasi ang nagtaboy kay Jonathan na limutin siya. At ang nangyari sa kanila ay ito rin na lamang na isang magandang alaala. Nang sumunod na araw ay si Albert ang bumisita kay Leonor. Kahit na nga si Jonathan ang hinahangad niyang makitang muli. Leonor, sinabi mo sa akin na dati pagbibigyan mo ako sa susunod na pagkakataon, yayain kita, di ba? Sinabi ni Albert nang makaharap na ang dalaga. Oo nga, sinabi ko nga ang bagay na yun, anang dalaga. Tulad ng dati ay kamukha na naman siya ni Miss Lumpia. Tila ba pasan ang daigdig, sobrang sungit ng itsura na para bang pasan na ang lahat ng problema sa daigdig. Kung gayon, ay gusto sana kitang imbitahang lumabas at mamasyal ngayon. Lakas loob na sinabi ni Albert. Talagang gusto nitong manalo sa pustahan. Bahagyang nag-isip si Leonor. Masamang tinitigan si Albert. Oh, ano ba ang masama sa sinabi ko? Muling tanong ni Albert. Saan mo naman ako balak isama kung sakaling pumayag ako? Saan pa ba? Sa lugar na tipong makakalimutan mo ang lahat ng mga problema mo. Sa Isla Ligato, natutuwang sinabi ni Albert. Palagi na ako sa lugar na iyon, kaya lang ay hindi ako nagsasawang pumunta roon dahil maganda talaga ang lugar na iyon, sagot naman ni Leonor. Kung gayon ay pumayag ka nang sumama sa akin, paniniyak ni Albert. Hindi ka nahihiyang isama ako? Baka pagtawanan ka ng mga kakilala mo, sinabi rin ni Leonor. Pasamid ng bahagya si Albert matapos ay sinabi, ayos lang sa akin kahit ano pa ang maging itsura mo, Leonor. Ang mahalaga ay makasama kita sa araw na ito. Buo ang pasyang sinabi ni Albert. Sige, kung gayon ay pagbibigyan kita, sabi ni Leonor. Okay, tayo na. Natutuwang sinabi ni Albert dahil naka first base na ito kay Leonor. Di nagtagal ay nagpaalam na sina Leonor at Albert kay Aling Juana. Sumama si Leonor kay Albert na ganoon ang kanyang hitsura. Sumakay sila sa kotse ni Albert. Hindi namamalayan ni Leonor na ang lahat ng mga kilos nila ni Albert ay nasusubaybayan ng mga kaibigan ng binata. Pre, mukhang may pag-asa si Albert. Tingnan nyo, naisama niya si Miss Lumpia. Nagkakamot ng ulo na sinabi ni Ramon habang nakatingin sa palayong sasakyan ni Albert. Ang tindi talaga ni Albert. Kahit mabangis na leon, makakayang paamuin, sagot naman ni Ramil. Baka may gayuma, sagot ulit ni Ramon. Matatalo tayo kapag ganyan. Akala ko ba ay baliwala lang sa'yo? Kahit matalo ka, ang gusto mo lang ay makitang umiiyak ang mataray na babaeng iyan, sinabi ni Jumar nang kunin ang atensyon ng mga kaibigan. Oo nga, asar na asar ako dyan kay Miss Lumpia. Makaganti lang ako diyan. Di baling matalo sa pustahan natin, nasabi ni Ramil. Oh, ganoon naman pala eh. Anong ikinababahala nyo? Dapat nga tayong matuwa dahil may pag-asang matupad ang ating mga plano. Iiyak din ang mataray na iyan, muling sinabi ni Jumar. Matapos ay pinatakbo na nito ang sasakyan. Hindi na sinundan pa sina Albert. Alam na kasi nito sa malayo't madali ay malalaman din naman nila mula kay Albert kung ano ang naging resulta ng panliligaw niya kay Leonor. Nang pagkakataong iyon ay malayo na sina Leonor sa kanilang bahay. May isang oras din bago sila nakarating sa Isla Ligato ang dalawa. Sa totoo lang, iisa lang naman ang pakay ni Leonor kung bakit siya sumama roon kay Albert. Ay para lamang alamin kung naroon pa nga sa Isla Ligato si Jonathan. Sumama na kaya siya sa mahadirang babae na iyon? Naisip ni Leonor
habang tumatakbo ang sasakyan. Hay, bakit ko ba naiisip ang lalaking yun? Ikakasal naman sila ni Tina. Dapat ay wala na akong pakialam sa kanya. Pero maya-maya lang ay napapakislot sa kinauupuan si Leonor. Pero bakit parang hinahanap-hanap ko na siya ngayon? Hindi naman ako sinusumpong ng aking pangangailangan. Bakit hindi siya mawala sa aking isipan? Muling isip ni Leonor. Tapos ay napasimangot siya. At totoo kaya ang sinabi ni Tina na pinaglalaruan lang ako ni Jonathan? Pampalipas oras lamang katulad ng mga naunang babaeng nagdaan sa buhay niya? Leonor, mayroon ka bang sinasabi? Kanina ka pa bulong ng bulong dyan eh. Pansin ni Albert nang mapansin na hindi mapakali sa kinauupuan si Leonor. May sayad yata ang babaeng ito, isip pa ni Albert. Wala naman akong sinabi ah. Mayroon ka bang narinig na sinabi ko? Balik tanong ni Leonor kay Albert. Wala nga, nasabi na lamang ni Albert. Makalipas nga ang 1 oras na biyahe ay nakarating sila sa isla ni Gato. Katulad ng dati ay napakaraming tao pa rin ng lugar na iyon. Ang lahat ay namamasyal sa magandang lugar na iyon. Ang iba naman ay tumatagal ng halos 1 linggo sa pagbabakasyon doon. Pero si Leonor, gusto mo ay doon muna tayo sa billiard hall? Tuturuan kita kung paano maglaro niyon. Suwestyon ni Albert. O kaya ay sa bowling lane? O sige, gusto ko ang larong iyon. O kaya ay bowling? Natutuwang sinabi naman ni Leonor. Noon din ay nawakan ni Albert ang kamay ng dalaga at nagtungo sila sa lugar kung saan naroon ang mga larong hinahanap nila. Maraming naglalaro ng bilyard ng pagkakataong iyon, kaya hindi sila nakasingit. Walang bakanting mesa, kaya ang bowling ang napagtuunan nila ng atensyon. Kung saan nalibang si Leonor sa pagpapagulong ng bowling. Hindi niya alam na halos manliit naman sa kakahiyan si Albert habang kasama siya, dahil pakiramdam ni Albert ang lahat ng mga lalaking naroon ay nakatuon sa kanila ni Leonor. Iisa ang naririnig ni Albert na sinasabi ng mga taong naroon. Hindi naman daw simbahan ang Isla ni Gato. Bakit ganoon daw ang ayos ni Leonor? Para daw kasing magsisimba sa haba ng palda at damit. Samantala, ang karamihan sa mga babaeng naroon ay nakasando lang at nakasuot ng short na maiksi dahil inaakma ang sarili sa klase ng lugar. Katulad ng Isla ni Gato na hindi lang pasyalan, isa iyong beach resort. Kaya nga ang iba ay halos 2-piece na lang ang suot. May manipis na panyong malapad na siyang nagsisilbing palda ng mga ito. Kaya naman ito na lamang ang pinagtutuunan ng pansin ng lahat. Kailangang tiisin ni Albert ang pansamantalang kahihiyan na iyon. Kailangan ay tibayan pa nito ang loob at gawing manhid ang pakiramdam sa mapang-usig na mga mata ng mga taong naroon. Sabi nga ng ilan ay mukhang mayaman si Leonor at maaaring ang kayamanan lang niyon ang hinahabol ni Albert, kung kaya nakatiis iyong sumama sa isang babaeng makaluma na kagaya ni Leonor. Hindi rin naman nalilingid kay Leonor ang mga patutsada ng mga taong naroon, pero hindi na iyon pinapansin ng dalaga. Dahil kung tutuusin ay kaya naman niyang gawin, baguhin ang sarili. Kaya niyang tapatan o higitan pa ang ayos ng mga babaeng naroon na nagpaparinig sa kanila. Pero ayaw niyang gawin. Gusto niyang mananatili sa paniniwala ni Albert na ganoon na nga ang kanyang ugali at pananamit. Ang totoo ay ayaw din naman niya na mahalin siya ni Albert. Ayaw din niyang mahulog ang kanyang damdamin sa binata. Gusto niyang ma-discourage iyon sa kanya at tigilan na siya. Iyon ang dahilan kaya siya pumayag na sumama kay Albert sa ganitong lugar na ganoon ang kanyang ayos. Tingnan mo, Albert, strike na naman. Natutuwang sinabi niya. Oo nga, ang galing mo palang mag-bowling. Bilib ako sa'yo. Ikaw, ayaw mo bang mag-strike? Yaya niya. Hindi na, ikaw na lang. Panunuorin na lamang kita. Tanggi ni Albert. Naupo na lamang sa isang upuang naroon. O okay, kung ayaw mo,
Muling sinabi ni Leonor nang muling pagulungin ang hawak na bola. Strike na naman! Nang magsawa sa pagpapagulong ng bola ng bowling, si Leonor ay pawis na pawis nang lumapit kay Albert, kung saan inabot ng binata ang isang face towel na siyang ginawang pamunas niya sa muka at braso. Makalipas ang ilang sandali ay umalis na sila sa lugar na iyon at namasyal sa dalampasigan ng Isla Legato, kung saan sinimulan na ni Albert ang panunuyo kay Leonor katulad ng kanilang napag-usapan ng barkada. Pero hindi ganoon kadaling papaniwalain si Leonor. Huwag ka ngang magbiro ng ganyan, Albert. Napakaganda ni Melissa, sexy at social kung ikaw kumpara mo sa akin. Hindi ako makapaniwalang ipagpapalit mo ako sa kanya. Hindi ka ba nahihiya sa sinabi ng mga tao sa iyo? Isang kagaya ko lang ang kasama mo dito sa isla. Hindi naman sa panlabas na anyo ang aking tinitingnan, Leonor, kung hindi ang kalooban. Alam ko na sa kabila ng pagiging mataray at masungit mo, ay mayroon ka ring kabutihang itinago diyan sa loob mo. Maya-maya lang ay naputol ang pag-uusap nila nang lumapit sa kanila si Jonathan. Hindi tuloy malaman ni Leonor ang gagawin. Hindi malaman ni Leonor ang gagawin nang makaharap muli si Jonathan na may kasama siyang ibang lalaki sa Isla Legato. Abangan sa susunod na kabanata. Kung nagustuhan niyo po ang aking kwento, huwag niyo pong kalimutan i-subscribe at i-click ang notification bell para updated pa po kayo sa susunod pang video. Thank you for watching and God bless.